assuming you Tapos na ang oras mo. Kung ibibigay mo ang mga natuklasan ng iyong asawa mo, baka isa lang alang naming na iligtas ang dalawang bastos na batang ito. Ang inyong organisasyong Black Eagle ay hindi masyadong may kakayahan, pero malaki ang bibig mo. Dahil diyan, ipapadala kita sa impyerno ngayon. Puro ka lang salita. Sige! Basura! Mas mabilis ako sa'yo! Mas tumpak ako sa'yo! Boss, nalaman ko. Matapos mamatay ang dating asawa mo, ang resulta ng pananaliksik na yon napunta sa mga kamay ni Fulinghan. Ngayon, ang Black Eagle Organization ay nag-target kay Fulinghan. Dapat ba tayong magpadala ng tao para protektahan siya? Hindi kailangan. Diborsyado niya ako noon para protektahan ang mga bata. Dahil ang resulta ng pananaliksik na iyon ay ang kanyang habambuhay na pagsisikap, ako mismo ang magbabantay nito. Baupay, isasama kayo ni Mommy pa uwi para sa masaganang pagkain, okay? Sige. Sige. Ma'am, ang hirap-hirap putulin ng steak na ito. Maari mo ba kaming mabilis na hanapan ng isang tatay? Hindi namin ito maputulan mag-isa. Nag-iimbento ka na naman. Anong kinalaman ng pagputol ng steak? Sa paghahanap ng tatay? Hindi ba pwedeng kayo na lang putulin ni Mommy? Ang kasal ay maghahati lamang ng aking kapangyarihan sa grupo. Yung kailangan ko ay isang mapapamahalang asawa, Jiang Chen. Ang taong ito na iyong ipinakilala, mapagkakatiwalaan ba siya? Jifu, makatitiyak kayo. Talagang natutugunan niya ang mga kinakailangan. Gayunpaman, Nakita ko siya, katanggap-tanggap ang kanyang kalagayan. Ibababa ako na ang tawag. Ako si Fulinghan. Ano ang itatawag ko sa'yo? Tito? Tito? Pasensya na mali lang ng salita. Ang pangalan ko ay Shuming Yue. Bakit siya narito? May natuklasan ba siya? Kung gayon, mag-usap na tayo sa negosyo. Ako ang CEO ng Linchan Group. Marunong ko bang itanong kung ano ang trabaho mo? At ang buwan ng sweldo mo? CEO ng Lintian Group, ang pinakamayamang lalaki sa Qinghai na may ari-ari na mahigit 100 billion. Halika, kumain. Trabaho at sweldo? Wala akong ganun. Walang trabaho, diborsyado, may 2 anak. Nagtataka ako sa iyong kalagayan. Paano ka nangahas na makipag-blind date sa akin? Blind date? Blind date? Nanay, naintindihan mo na? Naghahanap ka ng tatay para sa amin. Yay! May tatay na kami. Hindi ako. Ayaw mong magsalita, okay lang. Pumunta ako para sa blind date para lang makahanap ng babaeng may anak, isang magandang asawa, upang patatagin ang aking posisyon sa grupo. Ang iyong kalagayan, halos hindi kwalipikado. Jifu, tiyak na mali ang taong nakilala ninyo. Hindi ako nandito para sa blind date. Sinabi ng assistant kong si Jiang Chen, nag-book siya ng VIP Table 1. Miss Chu, ganito ang pag-uugali. Nagpapahirap ka ba? Mr. Fu, sasabihin ko muli, wala talaga akong plano para sa blind date. Ensay, yung ordinaryong mesa. Ang iyong blind date ay nandoon. Jiang Chen, patay ka. Sinabi ko nga, basta pasado sa background check niya, okay lang ang iba pa. Ito ay sobrang iba na. Huy! Hindi ba si Shuming Yue ito? Ano, nahihirapan kang magdala ng 2 pabigat? Naghahanap ng lalaki? 4 na tao? 2 steak lang ang in-order? Etong lalaki mong nahanap ay napakakuripot. Tin Kai, kung maghahanap man ako ng lalaki or hindi, kung ano ang kinakain ko at gaano karami, ay wala kang pakialam. Lumayas ka na? Hoy! Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Magkaklase tayo nun. Nakikita ang dating top student at school bell na nagbago ng landas at pagkatapos bumalik, siya ay naging balo na may mga anak. Hindi na makabili ng steak. Labis akong naawa sa kanya. Nanay,
Ginagambala niya ang ating pagkain. Narinig mo ba iyon? Alang-alang sa mga dating kaklase. Sasabihin ko ulit, lumayas ka? Sige. Ang gusto ko ay itong iyong pagmamataas. Ngunit ang pagmamataas ay hindi makakapuno sa tiyan mo. Sa halip na makitira sa kawawang ito, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ako ngayon ay isang mataas na ehekutibo ng LinkedIn Group. Gagarantiyahan kita, araw at gabi, na mapapakain ka ng maayos. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Umalis ka? Oh ho! Isang maanghang na babae. Simula nang sumali ako sa LinkedIn Group sa teritoryo ng Jinghai, wala pang nangahas na maging bastos sa akin. Ngayon, susubukan ko pa rin. Kung hindi ako aalis, ano ang magagawa mo? Sinabi mong taga-Lintian Group ka? Natakot? Mabuti, dapat kang matakot. Ang LinkedIn Group ang nangungunang financial group sa Jinghai. Bilang isang senior executive ng LinkedIn Group, kaya kitang durugin na parang pagtapak sa isang surot. Ang yabang mo? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka man, sa ilalim ng pangalan ng LinkedIn Group, walang silbi. Kung ako sa iyo, luluhod ako at hihingi ng awa ngayon din at ibibigay ang babae ng maayos upang iwasan ang kamatayan. Para iwasan ang kamatayan? Mahusay na sinabi. Pero, bakit hindi mo tingnan ito at sabihin yon muli? Fu! Fulingan? Ikaw ang presidente ng LinkedIn Group? Fulingan? Ano ang sinabi mo kanina? Sino ang naghahanap ng kamatayan? Ako. Ako ang naghahanap ng kamatayan. Mr. Fu, hindi ko alam na ikaw pala. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala kang pagkakataon sa akin. Umalis ka sa Jinghai ngayon din. Kung hindi, ipaparamdam ko sa'yo kung paano dinudurog ang isang surot. Oo. Alis ako ngayon din. Ang galing ni Daddy. Si Daddy ang pinakamahusay. Huwag ninyo siyang tawagin ng ganyan, kayong dalawa. Siguro hindi sila mali na tawagin ako ng ganyan. Ms. Shu, wala na ang nakakasira ng paningin. Mayroon akong isang panukalang kasal na gusto kong talakayin sa'yo. Mr. Fu, sinabi ko na, ang taong pakakasalan mo ay hindi ako. At hindi rin ako nagpaplanong magpakasal. Ako ang iyong hipag, naglakas loob ka bang pakasalan ako? Lubos itong labag sa kaayusan. Kung sino ang aking blind date ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, basta't pakasalan mo ako, magkakaroon ka ng pinakamagandang buhay. Ang ganitong pagkakataon ay hindi dumarating araw-araw. Baliw! Baobe, umalis na tayo. Miss Shu, kahit hindi para sa iyong sarili, na dapat mong isaalang-alang ang dalawang bata. Kung tayo ay mag-asawa, sila ay magiging mga batang amo ng Lintian Group. Ang mga bagay tulad ngayon, basta't nandito ako, ay hindi na mangyayari. Boo-hoo-hoo-hoo! Mom! Hindi ko pa nakita ang aking ama mula nang ipanganak ako. Sinasabi ng iba na kami ay mga batang walang ama. Gusto ko ng daddy! Boo-hoo-hoo! Gusto ko rin ng daddy. Alam ko na si mommy ay walang pakialam sa akin. Wala kaming tatay. Hindi mo kami pinoprotektahan kapag inabi kami. Kami lang dalawang hindi minamahal. Mga batang hindi gusto. Sige. Tumigil ka sa pag-iyak. Nangangako si nanay na hahanap kayo ng tatay. Ayos na ba yon? Pakasalan mo siya ngayon. Gusto ko siyang maging tatay ko. Pakasalan mo siya? Sa tingin ko ayos lang. Pero hindi ko dinala ang rehistro ng sambahayan ngayon. Gawin natin sa susunod. Mabilis makalimot ang mga bata, kaya tapusin na lang natin ngayon. Hindi yun gagana. Ang magagandang bagay ay dapat gawin agad. Buti na lang matalino ako. Dinala ko ang rehistro ng sambahayan para sa iyo. Ha? Eto, Tara na. Tingin sa camera. Talaga palang napakasal ako sa bayaw ko? meron na kaming tatay. Ang galing! Ang dalawang batang ito hindi lang cute,
Kamukha ko rin sila. Eto ba ang tadhana? Asawa. Tahimik, Ah, kontrata lang ang kasal natin. Huwag mo masyadong isipin. Tutulungan kitang masiguro ang iyong posisyon sa grupo. Kailangan mo ring alagaan sina Bao at Bei. Tungkol sa pagtulog at paninirahan ng magkasama, huwag mo na itong isipin. sa tingin ko rin, buti naman at naiintindihan mo. Ang babaeng ito, parang espesyal. Kalimutan mo na? Ituring mo na lang na pinoprotektahan ng pamana ng dati kong asawa sa ngayon. Dahil kasal na kontrata lang ito, bakit hindi mo gampanan ang tungkulin mo at sumama sa akin sa full residence? Para kumain. Hindi rin ngayon ay ikinasas ang kapatid ko. Kailangan kong pumunta sa kasalan. Paano kung bukas? Sige, papasukin kita ng assistant ko. Darating siya sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangan. Kaya kong maglakad. Nanay, ang asawang natagpuan namin para sa iyo, hindi naman masama, tama ba? Ako, talagang na-set up mo sa pagkakataong ito. Mr. Fu. Yan ba ang bago mong asawa? Hindi mukhang ang ipinakilala ko sa iyo. Kalokohan? Yung ipinakilala mo? Matapang ka pang banggitin yon? Masyado kang nagmamadali. Wala akong pagpipilian. Tigilan mo ang daldal. Maghanda ka ng isang malaking regalo ngayon din. Ako mismo ang maghahatid sa kasalan ng kapatid niya. Opo, gagawin ko agad. Nanay, ang saya-saya. Kapag lumabas si Chia na nakasuot ng wedding dress, mas magiging masaya. Yo, hindi ba ito si Shuming Yue? Ang dating mapagmataas at malayo, ang nagniningning na kagandahan ng campus. Ngayon bumagsak ka sa ganyang kalagayan. At may kasamang dalawang bata? Ang laki ng pagbabago ng panahon. Noon, si Shuming Yue, laging natatabunan ng kanyang kapatid, tunay na walang kapantay. Ngayon, ang kanyang kapatid ay nakapag-asawa ng isang senior executive ng Lingtian Group. Isang maliwanag na kinabukasan. Siya naman ay mahirap at miserable. At narito siya para magpatawa. Umalis ka? Walang lugar para sa'yo dito. Lumayas ka. Ikaw! Nangako ako kay nanay na aalagaan ko ng mabuti ang aking kapatid. Etong card ay naglalaman ng trilyong yaman na naipon ko sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibinibigay ko ito sa kanya. Sana si nanay ay makapagpahinga ng payapa sa kabilang buhay. Ate, binabati kita sa pagkakaroon ng magandang kapareha. Saan ang galing ang pulubing ito? Dumating para mamalimos dito? Mr. Fu, ang wedding venue ay nasa tabi lang. Sa katunayan, Ace pa rin siya Barton's youngest yun. Subin ay eksaktong isang department manager ng aming grupo. Kung gayon, maghanda ka pa ng isa pang bagay, ang appointment letter para sa vice-presidente upang ang bayaw ng aking asawa ay magkaroon ng dobleng kaligayahan. Out. Fengsing, paano mo masasabi iyan tungkol sa akin? Bakit hindi ko masabi iyan? Pagkatapos ng maraming taon, sa urong mafigkurin na Ricosity, dumating ka na may kasamang pangit na card at 2 batang pasaway para manggrati ka dito. Ang atawag sa iyo na pulubi ay pagpuri na sa iyo. Hindi ito basta-bastang card. Maraming pera ito. Lahat ay pinaghirapan ko sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagsusumikap. Si Shuming Yue talaga ay pumunta rito para mapahiya. Ang asawa ng kapatid niyang babae ay manager ng Lingtian Group na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang maliit na pera na kinita niya sa ibang bansa ay walang halaga sa kanya. Hindi naman ganun yun. Siguro, naging puta siya sa mga nakaraang taon at nakatipid ng malaki. Tingnan ninyo ang 2 batang ito.
Siguro sila ang mga anak niya sa labas. Mas mabuti pang magpasalamat ka na ngayon ang kasal ng ate ko. Kung hindi, mamamatay ka ng malagim. Alam mo na kasal ko ito, kaya bitawan mo ang panauhin ko. Shu Fangxing, ate mo ako, pero wala akong kapatid na kasing kahiya-hiya mo. Gusto mo akong bigyan ng regalo sa kasal, di ba? Sige, kukunin ko ang regalong ito. Ngayon, pwede ka nang umalis. Shu Fangxing, pagsisisihan mo ito. Pagsisihan? Nag-asawa ako sa isang mayamang pamilya. Bakit ako magsisisi? Ang dapat magsisi ay ang mga hamak na tulad mo. Hindi ko inakala na magiging ganito ka. Kung alam ni nanay, masasaktan siya? Masasaktan? Siguradong masasaktan siya, syempre. Ang bruhang iyon, noong nabubuhay pa siya, laging iniisip na mas magaling ka sa akin. Ngayon, umakyat na ako sa tuktok, naging isang phoenix, pero bumagsak ka sa pagdadala ng 2 bastos na batang palamunin. Kung nakita niya ito, malamang na sobrang sakit ang loob niya, hanggang sa mamatay na muli. Shu Fangxing, abantayan mo ang iyong bibig. Hindi sila mga bastos na bata. Ilang taon kang nawala sa bahay, at nung bumalik ka, mag-isa kang may 2 anak. Kung hindi sila bastos, sino ang ama nila? Ang ama nila ay... Hindi ko masasabi sa kanya. Iniimbestigahan ng Nether Palace ang pananaliksik ng dati kong asawa. Hindi ko masasabi kahit kanino. Hindi mo masabi, ate. Talaga namang naglaro ka. Sa ibang bansa, ano? Hindi mo nga alam kung sino ang tunay nilang ama, di ba? Ikaw lumabas ka dito ngayon din. Ang kasal ko ay hindi kayang tisin ang 2 maruruming bastos na bata. Hindi ako maruming bastos na bata. Ang tatay ko ay ang presidente ng Lingtian Group. Mr. Fu, narito na ang venue ng kasal. Pumasok muna tayo. Etong bastos na bata, nababalo na ba sa paghahanap ng tatay? Nakita niya si Mr. Fu sa TV at inangkin na ito ang kanyang tatay. Kung gayon, itong bastos na bata talagang marunong pumili ng tatay. Napili pa niya ang pinakamayamang tao sa lungsod. Itong bastos na bata ay malamang hindi man lang alam ang buong pangalan ni Mr. Fu at basta na lang walang kwentang sinasabi. Napakalaking kahihiyan. Ang buong pangalan ng presidente ng Lingtian Group ay Fu Linghan. Siya nga ang ama ni Bao at Bei. Kung marinig ko, natatawagin mo silang mga bastardo, hindi kita palalampasin. Suming Yue, isa ka lang, babaeng mababa ang ulo. At naglakas loob ka, magsalita ng walang katuturan sa kasal ko. Sa iyong kakayahan, sino ang kaya mong harapin? Uy, Fangxing, siya ay iyong sariling kapatid pa naman. Masyado kang mahigpit. Oh? Isang babaeng balew sa lalaki, iyon lang. Ang laki ng pangarap. Ako ang direktor ng HR ng kilalang Lingtian Group. Hindi alam kung kailan nagpakasal ang sarili kong boss. Magaling? May mga tao, nagpapakasaya sa labas, at hindi lang nagkaanak. Gusto pa sumabit kay Mr. Fu. Iniisip ko, kapag nalaman ni Mr. Fu, kung itatapon, ba siya sa dagat para pakain ng isda? Ano ang tinitingnan mo? Kahit anong gawin mo, hindi maitatago ang mga ginawa mo. Ako ay isang kilalang tao sa lungsod ng Jinghai. Mga basura tulad mo, hindi karapat-dapat dumalo sa kasal ko. Hahaha. Seguridad! Itapon siya at ang 2 ito na mga basurang hayop. Palabas dito. Opo. Ongoing Lingtian Group, si Fu Linghan ay dumating. Sino ang may tapang na humawak sa asawa ko? Tatay! Pangulo ng Lingtian Group, si Fu Linghan ay dalang mamahaling regalo. Binabati ang pamilya Shu ng maligayang kasal. Mr. Fu, bakit nandito ka? O ang grupo dating ay nagmamarangal sa akin. Si Mr. Fu ang pinakamayaman sa Jinghai at ang timonero ng Lingtian Group.
Dahil sa kanyang katayuan, paano siya makadalo sa kasal ng isang nasasakupan? Tila si Subin ay pinahahalagahan ni Mr. Fu. Simula ngayon, siya ay tataas ng mabilis sa Lingtian Group. Ang unang regalo ay 10,000 taels ng ginto. Nawat na magkaroon kayo ng saganang kayamanan. Salamat, Mr. Fu. Salamat, Assistant Zhang. Walang anuman. Mayroong pangalawang regalo. Just like ang mag-spot tactics mula sa Lingtian Group. Mula ngayon, si Mr. Subin ay ang pangalawang pagkalahatang tagapamahala ng Lingtian Group. Taon ng sweldo, 10 milyon. Ako? 10 milyon? Ganun kalaki? Totoo ba ito? Siyempre totoo. Subin, nakapag-asawa ka ng mabuting asawa. Ang tunay na biyaya ay darating pa lamang. Shuming Yue, nakita mo ba? Ikaw at ako ay hindi na sa parehong antas. Ganun ba? Mahal? Ay ang regalo sa castle na inihanda ko para sa kanila. Sapat na ba ito para sa iyo? Mahal? Daddy! Uy, nandito si Daddy. Pumunta ako rito ngayon, hindi lang para ipagdiwang ang kasal, kundi para mag-anunsyo ng mahalaga. Si Shuming Yue, ang panganay na anak ng pamilya Shu, ay asawa ko at siya rin ang may-ari ng Lingtian Group. Kayong dalawang kontrabida, paano kayo naglakas loob? Tawagin kaming basura ng aking kapatid at ako? Ano? Mr. Fu, nagbibiro lang ang bata. Huwag mo itong seryosohin. Tama, nagbibiro lang ang batang ito. Halika rito. Bibigyan ka ni tita ng candy, okay? Hindi nagsinungaling ang kuya ko. Hindi lang kayo tumawag sa amin ng mga basura, kundi tinawag din si Mami na pulubi at basura. Ang kawal ng mukha ninyo. Mr. Fu, hindi namin alam na siya ang asawa mo. Ate, ang galing mo naman. Bakit hindi mo sinabi ako? Umupo ka, bilis. Tayong dalawang magkapatid, dapat magkalapit. Ako ay hama. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pao Bay, umalis na tayo. Ate, huwag kang umalis. Ate, huwag kang umalis. Uy, mapagmataas, bulag, bastos. Ikaw ay palit karapat sabat sa katayuan ng ginang. Hindi. Ako. Wala kang virtud o talento at hindi mo na kayang gampanan ang anumang malaking papel. Subin, sinibak ka na sa Lingtian Group? Eto, ako. Bakit? Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin ako makahigit sa kanya. Ano ba ang meron siya na wala ako? Kasalanan mo ang lahat. Dumating ang sarili mong kapatid sa kasal mo, hindi mo siya pinakitunguhan ng mabuti, at labis mo siyang nainsulto. Masaya ka na ba ngayon? Galit si Mr. Gu. Nawalan ako ng trabaho. Kung mananatili ba ako sa Jinghai ay hindi pa tiyak. Talagang sinapit ko ang 8 sunod na malas. Narapon Kapril. Salbeng tulad mo. Hoy! Binibining Fu? Yo! Bakit ang tahimik ng kasal mo ngayon? Ngayon? Binibining Fu, sa wakas dumating ka na. Subin, dahil na-insulto si Mrs. Fu, sinibak siya ni Mr. Fu. Ngayon, kahit ang mga bisita ay ayaw nang dumalo sa handaan. Ganun ba? Ayos lang. Pwedeng palayasin ka ni Fulingan. Kaya ko kang ibalik. Isama mo ang asawa mo, walang problema. Talaga? Talaga, Ginoong Fu? Pero siya ay boy secretary sa lahat, ang presidente ng Lingtian Group. Talaga bang ayos ito? Ang presidente, sinuway niya ang Panginoon ng Walter Club, ang pamilya Lin, at malapit nang matapos. Pagkatapos, ang Lingtian Group ay mapapasailalim sa kontrol ng aking ama. Nanay, natagpuan ko ang isang mabuting asawa para sa iyo. Ako ang nakahanap ng tatay para sa kanya. Dinala ko pa ang rehistro ng pamilya. Kayo dalawa. Ito ang tirahan ng pamilya Fu.
Narito ang susi. Sa lugar na ito, sina Bao at Pei ay makakapasok sa paaralan ng mas maginhawa. Dati sumunod sila sa akin, sa ibang bansa, ay teknahuli ang kanilang pag-aaral. Ah, paaralan? Oo, Ayaw kong pumasok sa paaralan. Ayaw kong gumawa ng takdang aralin. hindi iyon nakasalalay sa iyo. Sa akin ba yun nakasalalay? Scarface, hindi ka nangapi. Sa underworld sa Jinghai, ano ang ginagawa mo rito? Hinahanap kita, Ginoong Fu, upang pag-usapan ng negosyo. Narinig ko mula sa pinsan mo na ang pamilya mo ay nakakuha ng malaking kontrata mula sa War Department. Pirmahan mo itong kontrata. Fu Lingshan, paano siya nangahas? Mayroon kaming mahigit 200 lalaki sa labas. Siyempre, nangahas siya. Halika, pirmahan mo. Ilipat ang kontrata sa kanya. Imposible. Ang kontratang ito ay ang tanging pagkakataon ko upang makabuo ng ugnayan sa War Department. Hindi ko ito ibibigay. Ha! Kung hindi mo ito ibibigay ngayon, ang lugar na ito ay magmula sa Fu Villa patungo sa Fu Cemetery. Nanay, ang malaking tsuhi na yon, hindi lang pangit, kundi bastos din. Masama siyang tao. Mom, bilisan mo at tulungan si tatay. Sandali lang, tingnan muna natin. Ang Lintian Group ay ang nangungunang konsorsyo sa Jinghai. Ako ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Nangahas kang hawakan ako. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng gulo sa iyong sarili? Magdulot ng gulo sa iyong sarili? Nasa kabisera ako sa Jinghai, namumuno sa mundong ilalim ng mahigit 1 dekada at walang nangahas magsabi sa akin ng magdulot ng gulo sa sarili. Boss, bakit pa sasayangin ang salita sa kanya? Isabit ang isa sa 2 bata. Hindi ako naniniwalang hindi pa rin siya pipirma. Ako na ang bahala. Mahilig ako mambubuli ng mga bata. Tigil. Pagsasagawa ng kamay sa isang bata, may pagkatao ka ba? Pagkatao? Magkano ba ang halaga ng pagkatao? Gusto ko ang kontrata. Ang kontrata. Halika. Jiang Chen, Iniligtas ang isang dalagang nasa kagipitan. Ha? Ang asawa niya ay hindi pa lumalabas. Ano ang inaarte mo? Gusto mong maging bayani, di ba? Sige. Kung gayon, hindi ko sila papatayin. Ikaw naman ang papatayin ko. Tigil. Bibigyan kita ng 3 segundo para ibaba ang pamalo o ang iyong ulo ay mapuputol. 3 segundo, ibaba ang pamalo o mapuputol ang ulo mo. Oh, tingnan mo. Isang dilag na nagliligtas ng bayani? mahal, huwag ka munang makialam. Ang Black Tiger Gang ay makapangyarihan para sa iyong kaligtasan. Kaya ko nang bitawan ng kontrata. Sa mga walang kwentang ito, hindi nila kayang bantaan ang ating kaligtasan. Nakuha mo ang atensyon ko. Hinahamon mo ba ako? Umalis ka na ngayon at baka manatili kang buhay. Sige. Mahigit 1 dekada na akong namumuno sa underground. Unang beses na binantaan ng isang babaeng tulad mo. Xiuming Yue, sinabi kong ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Mabilis, kunin ang mga bata at umalis na. Tama. Mas mabuting makinig sa kanya. Pero hindi ka pwedeng umalis. Ngayon, ang buong pamilya mo ay lahat mamamatay dito. Ikaw lang? Peste kang bata. Hinahanap mo to. Huling pagkakataon. Sabihin mong umalis sila. May tapang kang saktan ako? Meron akong mahigit 200 na kapatid sa labas. Maniniwala ka? Tatawagin ko silang lahat. Teka, pakawalan mo siya. Pumapayag akong pirmahan ng kontrata. Hindi ako sang-ayon. Ikaw, Huwag kang mag-alala.
200 lalaki. Hindi nila matatalo si nanay. Ray, akala mo ba superhero ang nanay mo? Tama yan. Mahal. Hayaan mo siya. Ito ay kontratang kasal. Hindi mo kailangan isugal ang sarili mo. Ang kawalan mula sa pagbitiw sa kontrata, basta't magpatuloy ang press conference bukas. Ayon sa plano, maaring mabawi. Ang pagprotekta sa iyong kaligtasan ay bahagi rin ng aking kontrata. Bukod pa, 200 lalaki lang, walang malaking bagay. Ano? Isama mo ang mga tauhan mo at lumabas kasama ko. Susunod sa iyong mga patakaran. O pababain nila ako? Oo, pababain ko sila. Sige. Ikaw, lumabas kasama siya. Hiwain siya. Napira-piraso. Opo. Shuming Yue. Baliw ka ba? Huwag kang mag-alala. Si nanay ay napakahusay. Sandali lang, magiging maayos ang lahat. Sa sandaling, kung gusto mong kunin ang katawan niya, kailangan mo ng balangganan. Scar. Ibibigay ko ang kontrata. Papahintuin mo sila. Huli na. Lahat ay huli na. Paano nangyari iyon? May iba pa ba? May iba pa ba? Paano nangyari iyon? Okay ka lang? Ayos lang. Mahigit 200 tao sa labas. At ayos ka lang? Hindi naman ganun karami. Nag-exaggerate siya. Mabuti naman, akala ko mga... 180 lang. O higit pa. Ano... Anyway, walang isa man ang marunong lumaban. Ang galing ni Mommy! Nabulag ako ngayon. Tatanggapin ko ang talo. Pero, gawin mo sa akin ang gusto mo. Nasa iyo na ang kapalaran ko? Pwede ka nang umalis. Hindi mo ako papatayin? Hindi na kailangan. Sige. Ngayon ako si Scarface, may utang na loob sa'yo. Babayaran ko ito sa ibang araw. Isa pa, may ipapaalala sa'yo. Ang bagay na ito ngayon, ang malupit ng War Department. Ang pamilyang Lin ay sangkot. Naiintindihan ko. Tandaan mong tumawag ng ambulansya. Ang pagkabatrip mo sa labas ay halos patay na. Sino ka ba talaga? Imbangyay tayo anak ng pamilya Shu. Isang solong ina. Isang retiradong sundalo mula sa War Department. Isang retiradong sundalo mula sa War Department. Ganyang katigas? Gusto mong makita ang ID ko? Hindi na kailangan. Bibigyan kita ng 1 milyon mamaya. Isama mo sina Xiao Bao at Xiao Bei at nang pumunta sa ibang bansa. Bakit? Ang pamilyang Lin ang kumokontrol sa War Department ng Daxia. Kung siya ang nag-utos ng pag-atake ngayon, ang pamilya Fu at Lintian Group ay maaring hindi na maprotektahan ang sarili nila. Mga estranghero lang tayong nagkataon na nagkakilala. Hindi ko nais nasaktan ka. Bakit niya gugustuhin na kalabanin ka? May kaaway sa War Department na hinahanap ko. Ang pakikialam ko sa War Department ay isang paghamon sa kanya. Ngunit ang landas na ito ay aking sariling pinili. Wala itong kinalaman sa'yo. Sige. Ihanda ang mga tiket ng eroplano para sa ginang. Opo, sir. Sandali. Sino ang nagsabing aalis ako? Anong ibig mong sabihin? Ngari ito ang oras para kumilos ng pabigla-bigla. Dahil pumirma tayo ng prenuptial agreement, ang iyong kaligtasan ay bahagi rin ng aking tungkulin. Nagbibiro ka ba? Sino ang nagsabing nagbibiro ako? Ikaw. Hoy. Ano ang sinabi mo? Anong problema? Ang impatient. Mr. Fu, bukas sa press conference, ang malaking bituing nag-endorso, Gu Yunshen, ay nawawala na. Ano? Nay! Lundag!
Okay, laruin ko muna ito. Pakiusap? Sinuri mo ba ang surveillance? Baka may mga bakas. Nasuri na. Ipinapakita na siya ay umalis ng mag-isa ng tanghali. Ngunit agad na wala ng komunikasyon. Mr. Fu, and Jules Labrador. Siya ay isang retiradong sundalong marunong lumaban. Paano siya makakatulong? Mahal? Baka medyo abala ako ngayon. Kaya ang iyong pagpunta sa ibang bansa ay maaaring kailanganin. Saan ka pupunta? Para hanapin si Gu Yunshen. Mr. Fu, galit ba ang ginang? Huwag mo muna siyang alalahanin. Pakilusin agad ang lahat ng resources para hanapin si Gu Yunshen. Sa parehong oras, maghanda para sa pinakamasama. Maghanda para sa press conference bukas. Kung ano ang responsibilidad natin, dapat nating panagutan. Mr. Fu, si Gu Yunshen ay isang international superstar. Marami sa kanyang mga tagahanga ay mga higante sa industriya. Kung ang balita ng kanyang pagkawala ay ipapahayag ang Lingtian Group, ay hadra sa malaking krisis at gusto mapatalsik. Gawin mo ang iyong makakaya at hayaan na ang tadhana. Sige, gawin mo. Opo. Saan itong lugar? Sino ka? Tumahimik ka, malaking bituin. Ang pagkahulog sa kamay ng aming organisasyon Black Eagle, kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas. Nahuli na ang tao. Buhayin mo siya. Ang kasikatan ni Gu Yunshen, mas alam mo kaysa sa akin. Sa buong mundo ng mga mersenaryo, tanging ang organisasyon Black Eagle ang nangangahas na kunin ang trabahong ito. Kung hindi ko siya papatayin, kailangan kong tumakas habang buhay. Hindi katumbas ng panganib ang gantimpala. Kung gayon, ano ang gusto mo? Magbayad pa. Triple. Sige, may ipapagawa ako na maglilipat ng pera sa iyong account ngayon. Masarap makipag-negosyo. Ang larangan ng digmaan ay puno ng mga magaspang na lalaki. Wala pa akong nakitang ganito. Napakalambing na lalaki. Dahil hindi ko siya mapatay, pwede naman akong magsaya, di ba? Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin. Naku! Tulong! May magligtas sa akin. Ako? Paano naging babae? Sa panahong ganito, nag-aalala ka pa rin dyan? Naalala ko na tahasang ipinagbabawal ng Daxia. Ang lahat ng mersenaryo na pumasok. Alam mo na nilalabag mo ang patakaran? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Kaya pala, wala na bang lalaki ang Daxia? Isa sa amin ay kayang harapin. Isang buong squad ng Special Forces. Babae ka at mag-isa kang pumunta? Tanga ka ba? Sino ang tagsabing mag-isa siyang pumunta? Nariyan pa rin kami. Iniisip mo bang laro ito? Na nagdala ng 2 bata? Ay magpakikipag-usap sa ilan sa inyo ay hindi gaanong naiiba sa isang laro. Lahat kayo, patake. Kunin sila.
Ang mga sumasalakay sa Daxia ay dapat alisin. Wow, ang galing. Bakit wala pa siya? Seryoso, gaano pa ba tayo maghihintay? Ang tagal na nating naghihintay. Mr. Fu, wala pa ring balita. Maghintay ng isa pang 10 minuto. Oo. Huwag nang maghintay. Hindi siya darating. Ikaw ang gumawa nito. Gusto mo bang sirain ang Lintian Corporation? Ang lingtian ay mapapahamak lamang sa iyong mga kamay. Sa aking mga kamay, ito ay lalong angat. Fu Linshan, kung mapahamak si Gu Yunshen, kahit makuha mo ang Lintian, ito ay magiging gulo lamang. Anong makukuha mo? Siyempre hindi naman talaga malalagay sa panganib si Gu Yunshen. Pagkatapos kitang harapin, may natural na magpapabalik sa kanya. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging makasalanan ng lingtian at ako ang iyong magiging bayani. Mga ginang at gino, kakatanggap lang namin ng ilang hindi magandang balita. Ang international superstar na si Gu Yunshen ay nawawala. Nawawala siya. Nawawala siya. Mr. Fu, kailangan namin ng paliwanag. Diyos ko, nakikita ng Daxia ang isang alon ng boycott laban sa Lingtian. Ang stock ng Lintian Corporation ay nag-vote ng bumaba sa loob lamang ng ilang segundo. 10 bilyong ang sumingaw. Sige, ngayon, pakinggan natin ang paliwanag ni Presidente Fu. Ako, Hoy, si Presidente Fu ang tawag ng kinatawan ng shareholder. Matapos ang lahat ng ito, gusto mo pa ring itago ang katotohanan? Oo, may karapatan kaming malaman ang katotohanan. Ibagsak ang Lingtian Consortium. Hulinghan dapat kang humingi ng tawad kay Gu Yunshen at sa mga tagahanga sa buong mundo. iset sa speaker para marinig nila. Ano ang ginawa mo? Ngayon, maraming mga kumpanya ang nagkansela ng kooperasyon sa amin. Lingtian ay lumulubog. Kapagkatapos ngayon, ang ating mga pagkalugi ay aabot sa daan-daang bilyon. Ako ay magbibitiw. Magbitiw? Sino ba ang akala mo? Anong mga pagkalugi ang kayang bayaran ng iyong pagbibitiw? Mapunan? Ikaw na tanga. Kung sana'y masunurin mong ibinigay ang Lingtian sa akin ng mas maaga, sa halip na kailangan mong umalis, nang may kahihiyan. Ang kapal ng mukha mo! Ganito na lang ba talaga? Ang katapusan? Fu, bakit hindi mo tanungin ng asawa mo? Tungkol sa kinaroroonan ng lalaking artista. Talaga kayong nangangailangan ng tulong. Mahal, nasan ka? Tingala ka. Hindi siya nawawala. Imposible yun. Paano niya naibalik si Gu Yunshen? Iyan ang organisasyong Black Hawk. Paano mo yun nagawa? Ganun ba kahirap maghanap ng tao? Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Labis kaming nag-alala. Akala namin nawala ka talaga. Paano nangyari iyon? Ang dahilan ng aking pagkahuli ay may magandang balita ako na ibabahagi sa inyong lahat. Anong magandang balita? Nagpasya ko na palawigin ang kooperasyon sa Lingtian Group mula 3 hanggang 10 taon. At ang bayad sa kooperasyon ay 0. Ano? 10 taon. Gu? Jigu, totoo ba yan? 10 taon, ang taon ng kontrata mo ay outside 1 bilyon. Siyempre, pero may dagdag akong kondisyon, Fu. Anong kondisyon? Gusto ko ang asawa mo. Ang asawa ko? Gusto ko ang asawa mo na maging personal kong bodyguard. Imposible. Tumanggi ako? Pasensya na. Hindi ko pinapahiram ang asawa ko. Tama siya. Sige. Kaya bawin ko ang mga sinabi ko. Pero kapag kailangan ko siya sa Jinghai, dapat siyang sumama sa pagprotekta sa akin. Kung hindi, tapos na ang kooperasyon natin. Binabantaan mo ba ako?
Walang problema, Mr. Gu. Pupunta ako para mag-print ng bagong kontrata. Hindi na kailangan si may dala ko. Mr. Fu, sige. Kasiyahan ang makipagtulungan. Mr. Gu, may oras ka ba para sa isang panayam? Bakit yun eksakto? Napakalapit mo ba sa kanya? Hindi. Kung gayon, bakit siya napaka-intimate sa'yo? Baka makapal lang ang mukha niya. Lumayo ka sa kanya simula ngayon. Magulo ang kanyang mga kasama. Ah? Huwag mo akong intindihin ng mali. Nagbibigay lang ako sa iyo ng payo. Wala akong ibang ibig sabihin. Oh. Ano? Sige, pupunta ako ngayon. Ano ang problema? Xiaobao at Xiaobei. Tumawag ang guro ng paaralan at sinabi, may kailangan sa paaralan. Kailangan kong pumunta. Sige, sasama ako sa iyo. Hello? Mr. Fu. Ang regalo sa kaarawan para kay Commander He ay dumating na. Pakitingnan mo. Gusto ni Commander He na mapalapit sa War Department, kaya dapat tayong bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Kaya napakahalaga ng regalong ito sa kaarawan. Commander He. Mauna ka at magtrabaho. Pupunta akong mag-isa. Sige, mauna ka. Pupunta ako kapag tapos na ako. Asawa ko ay hindi pangkaraniwan. Anak, binigyan ba kita ng pahintulot na gumalaw? Alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib na ginawa ko para sa isa ng Black Hawk Organization na pumasok sa bansa? Pasensya na, Master Lin. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na maililigtas ni Shuming Yue si Gu Yonshin. Shiming Yue? Anong klaseng tao siya? Sinuri ko. Bago siya ikasal kay Fu Linghan, siya ay isang solong ina at isang veterano. Isang solong ina? Isang veterano? Bobo ka ba? Kahit na ang Vulture ay hindi ang pangunahing puwersa ng Black Hawk Organization, isang simpleng babaeng veterano ay makakapagligtas ng isang tao mula sa kanila. Sa 3 araw ay ang seremonya ng parangal. Para dito ang aking pamilyang Lin ay naghanda sa loob ng 7 taon. Talagang hindi namin hahayaan si Fu Linghan na makipag-ugnayan sa War Department. Ipagpatuloy ang investigasyon. Hindi rin dapat manatili si Lin Tian. Kung kinakailangan, alisin siya agad. Naiintindihan. Master Lin, may paraan pa ako ngayong gabi ay ang birthday banquet ni Commander He mula sa War Department. Talagang si Fu Linghan ay magdadala ng mabigat na regalo. Maaari nating na ngayong gabi gamitin ang kamay ni Commander He para alisin sila. Anak, ako ito. Ako ito. Tulungan mo akong imbestigahan itong Shuming Yue. Kung kinakailangan, tanggalin mo siya agad. Kayong mga bata, marunong lang kayong manakit ng tao. Nay! Ikaw ang nanay nila? Oh, ano ba? Nabalitaan ko na single mother ka. Kaya pala, anong mga batang pinalaki mo ay walang modo. Kalahating araw pa lang dito, sinaktan na niya ang kaklase.
Ikaw, ihatid mo na sila. Ang paaralan namin ay hindi tumatanggap ng mga batang walang modo. Sinaktan ba ninyo ang isa? Hindi. Hindi. Kung gayon, paano nagkaroon ng sugat sa mukha si Jiang Tianxi? Nabunggo siya sa isang bagay. Oo, tama yon. Kayang nanakit sa kanya. Tingnan mo, ang bata pa lang ay sinungaling na at may karahasan. Kapag lumaki siya, magiging panganib siya. Hindi ka maniwala sa sinasabi ng anak ko? Ang ganit ang sinasabi niya ay hindi mo pagdududahan. Ha? Ang tatay ni Jiang Tianxi ay isang return ni PhD, isang overseas Chinese, at senior executive sa Lingtian Group. Galing sa ganong pamilya, paano magiging masama ang bata? Tingnan mo ang sarili mo, bihis na parang mumurahin. Hindi nito nababago. Ang iyong mababang antas, nabaho. Kaya ang pamantayan mo ng tama at mali ay ang pinagmula ng pamilya? Ano pa? Ang mga bata mula sa mayayamang pamilya may mas mababang antas ng krimen. Maraming mga taong sobrang hirap tulad mo. Director Liu, anong nangyari? Nako, Mr. Jiang, ang anak mo ay nabuli lang. Malapit ko na silang paalisin. Oy, ito ang mga magulang nila. Ngayon din, humingi ka ng tawad sa anak ko. Tigilan mo na ang mga walang kwentang salita na iyan. Sabi ko, ngayon din, humingi ka ng tawad sa anak ko at umalis ka sa paaralang ito. Tinanong ka ni Mommy, totoo bang kayo ang nanakit? Kahit na ano, mali ang manakit. Dali, humingi ka na ng tawad. Mga mahihirap. Inamin na niya. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Humingi ka ng tawad ngayon. Ito ba ang tinatawag mong asal? Isang bata na napakabata. Nagsasabi ng ganitong mga bagay? Mali ba ang anak ko? Ang anak mong babae ay nanakit sa anak ko kahit hindi sa iyong estado, hindi ka karapat-dapat na magkaroon siya sa klase ng anak ko. Ang kalidad ng iyong paaralan, lalong lumalala. Ano itong mga ligaw na pusa't aso na dinadala mo dito? Ngayon, ang pananakit sa anak ko ay hindi maliit na bagay. Paano kung ang dalawang batang ito ay may nakakahawang sakit? Kaya mo bang panagutan yon? Hindi ako. Ito si Daxia. Sinabi ko sa iyo na itigil ang paggamit ng walang kwentang salita. Hindi mo ba maintindihan? Naglakas loob kang manakit sa akin. Sinaktan ko mismo ang uri ng piking dayuhan na hindi alam ang tama at mali. Walang galang. Ako ay isang PhD na nagbalik mula sa ibang bansa, isang social elite. Sino ka ba para pagalitan ako? Masamang pananalita at pisikal na pananakit. Napakawalang kultura. Siya ay may malinis na salita at ang kanyang mga anak ay may malinis na kamay. Ito ba ang tinatawag mong sibilisasyon? Kung tutuusin, Mr. Jiang ay nag-aral din sa ibang bansa. Ang aming paaralan ay nagtataguyod ng advanced hierarchical system na ito. Pagsala ng mga elite. Sige! Eh kung gayon sang iyong elite school nuts, ay hindi napapasukin ng aking anak. Pumili ka ng iyong mga elite. Tara na. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano pang gusto mo? Bago ka umalis, ikaw at ang dalawa mong anak ay dapat munang lumuhod at humingi ng tawad sa aking anak. Sigurado ka? Oo. Matandang babae, bastos na bata. Humingi kayo ng tawad ngayon din. Bata, ikaw ang may gusto nito. Ikaw ang may gusto nito? Ma'am, hindi mo ba sinabi kahit anong mangyari? Mali ang manakit ng tao? Mali ang manakit ng tao. Nankri ang manakit ng masasamang tao ay okay lang. Tama si Mom. Paano mo ako sinaktan? Babae, paano mo ako sinaktan? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sinabi ko sa iyo, ang buong pamilya mo ay mga barbaro. Sino ang tinatawag mong barbaro? Mr. Fu, bakit nandito ka? Hindi mo alam, dalawang bata ang dumating sa paaralang ito. May mga nanay pero walang ama na nagdidisiplina sa kanila.
Hindi lang nila sinaktan ang anak ko, sinaktan din nila ako. Mr. Fu, Ako, ang ama ng 2 batang ito. Yung mga ligaw na bata na binanggit mo, sino sila? Mr. Fu, ikaw ang kanilang ama? Paano naging posible yon? Jiang Chen, ngayon agad na kunin ang Eurasian Noble Elementary School. Kahit ano ang halaga. Kayo lahat ay sinibak. Iimpeke ang inyong mga gamit at lumabas. Sisihin mo ako? Hindi mo ba alam na sa aking kasalukuyang estado, ilang kumpanya ang nag-aagawan upang kunin ako? Ano ba naman ang LinkedIn Group? Papatayin kita, tatakas ako sa ibang bansa, at kahit si Dasha ay hindi ako mahuhuli. Sige, puntahan mo sila. Oy, eto ba si Kuya Scar? Oo, tama yan. Kuya Scar, sinabi lang nila na wala lang ang Black Tiger Gang. Halika dali. Sige. Kung may tapang ka, huwag kang tumakbo. Antayin mo ako. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako si Zhang. Sige, maghihintay ako. Ay nako. Kuya Scar, ano ang nangyari sa inyo? Huwag nang itanong, nakasagupa kami kahapon ng matigas. Mahigit 200 kapatid ang nadakip. Ha? Lahat ng bahagyang sugatan ngayon ay dinala rito. Nasaan sila? Kailangan kong magpahinga ng loob. Iyon ang pamilyang iyon. Ano ba ang relasyon natin? Malapit na kaibigan, sumpa ang kapatid. Kahit ang Jade Emperor mismo ang dumating, lalabanan ko siya. Putya. Ate Yui. Kuya Scar, anong... Scar! Ate Yui, huwag mo akong purihin. Isang maliit na tao lang ako. Hindi. Tawagin mo na lang akong Little Loach. Kuya Scar, anong ginagawa mo? Binubugbog kita, tanga. Ang big shot na ito, hindi ko kayang galitin. Halika, tingnan mo ito. Tingnan mo ang pambubugbog. Kailangan ko siyang tawaging Lola. Luhod. Ano? Lalagutin kita. Luhod? Ito bang peking dayuhan ng iyong kasama? Hindi close, hindi pamilyar, hindi kilala. Bakit hindi ka lumaban kahit kaunti? Hindi ko sasabihin kay Scar. Huwag kang ganyan. Ate Yue, tigilan mo na ako. Meron akong 4 taong gulang na ina sa bahay at isang BDO 6 taong gulang na anak. Ang hirap ng buhay ko. Sinira ako ng gagong ito. Bakit hindi ka tumawag ng iba pa? Mahal, nandito pa sina Xiaobao at ang iba. Paano kung dito na lang tayo tumigil? Tatay, hindi pa kalmado si Xiaobao. Si Xiaobei rin? Scar? Bayaw. Ako si Little Loach. Bayaw. Kalimutan mo na. Tungkol sa bagay na ito, ayusin mo na lang sa paraan mo. Sige. Kayo tatlo, umuwi kayo sa akin. May sasabihin ako sa inyo. Halika, hawakan mo siya. Kalad ka rin mo siya papasok sa kotse. Babalatan kita ng buhay. Ang paraan ng pagpapalaki mo sa kanila ay may malaking problema. Mula nung ngayon siyang kanilang pang-araw-araw na edukasyon, magiging responsibilidad ito ni Jiang Chen. Tutol! Hindi ko hinihingi ang iyong opinyon, Shuming Yue. Wala akong pagtutol. Ano? Inay, pinagkanulo mo kami. Maling pagpili ng salita. Jiang Chen, yatid ang binata at dalaga sa pahingahan. Opo, Boss Fu. Iiwan ko dito ang regalo ni Lolo He. Binata at dalaga, sundan ninyo ako. Sumama ka sa akin ngayong gabi sa karawan ni Lolo He. Matandang he? Dati siyang ordinaryong tauhan ko.
Ngayon, ganyan ko siya tatawagin? Asian Shan. Isa sa 4 na banal na general ng Daxia Phoenix Court, ngayon ang punong commander ng kagawaran ng digmaan. Para sa kooperasyong ito, 7 taon akong naghanda. Itsuwan darin pagkornan. Para pumasok ako sa kagawaran ng digmaan at malaman ang dahilan ng pagkamatay ng aking kuya. Ang iyong kuya? Ano ang nangyari? Wala. Pupunta ako sa aking silid at magpapahinga. Nakalimutan ko na veterano ka rin. Upang magkaroon ng pagkakataong makita ang banal na general ng Phoenix Court, hindi nakapagtatakang kabado ka. Kumusta na ang mga bagay-bagay? Master Lin, makatitiyak ka. Tiyak na walang kamalian. Matagumpay na pinalitan ni Fansheng ang USB drive. Ngayong gabi, tiyak na mamamatay si Fulingan at ang kanyang mga tao. Shuming Yue, ngayong gabi ang iyong kamatayan. Bakit narito si Fansheng? Pinsan, hindi ka pa rin sumusuko. Nais mo pa rin kalabanin ang pamilya Lin. Wala akong balak kalabanin ng sinuman. Gusto ko lang makamit ang aking layunin sa sarili kong paraan. Sayang naman. Hanggang dito ka lang. Lin Haochen, Captain Liu, ano ang ibig mong sabihin? Mukhang ito ay isang mapanlinlang na piging. Shuming Yue sa harap ni Young Master Lin, ang Lingtian Group na iyong pinagkakatiwalaan ay parang langgam lamang. Patay ka ngayon. Sige, subukan niya. Veterano ka ba? Oo. Lahat ng mga commander ng Daxia War Department ay mga nasasakupan ng aking ama. Kahit si Old He ay dapat magpakita ng paggalang. Ikaw isang batang babae na biglang lumitaw mula sa kung saan ay hindi nangangahas na yumuko sa akin. Sa buong Daxia, kakaunti ang karapat-dapat sa aking pagyuko. Ikaw, isang asong umaasa sa kapangyarihan ng iyong amo, isang second-generation rich, ay hindi kabilang sa kanila. Ikaw na tanga, alam mo ba kung sino ang iyong kinakaharap? Ito ang sariling anak ng pinuno ng pamilyang Lin. Kung hindi, bakit ko sasabihin na siya ay isang asong umaasa sa kapangyarihan ng kanyang amo? Sige, maglakas loob ka. Lujan, patayin mo siya. Lin Haochen, ikaw ay walang batas. Ang asawa ko ay isang veterano ng Daxia. Anong karapatan mo na patayin siya? Sinabi mo na siya ay isang veterano. Ngunit sinuri ko lahat ng talaan ng War Department. Walang Shuming Yue ang taong ito. Ano ang ibig mong sabihin? Isang taong wala, nag-claim na isang sundalo ng Daxia lumitaw sa ari-arian ni Elder Hay. Kaya mas gugustuhin naming pumatay ng 1,000 inosente kaysa hayaan ng isa na makatakas. Imposible. Walang dahilan ng asawa ko. Fulingan, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Pinagtanggol mo ang isang kriminal at pantay kayong nagkasala, kaya hindi ka aalis ngayong gabi. Lu Jian, ano bang hinihintay mo? Harapin sila? Kamay sa ulo, lumuhod. Hindi ko gusto na. Tutukan ng baril. Lahat kayo, ibaba ang inyong mga armas. Elder Hay, narito ka pala. Ngayon, payapa at masagana ang Daxia. Ikaw ay haligi ng estado. Dapat kang mag-ingat na magpahinga. Nagpapahinga ako, ngunit ginulo mo ako. Elder He, ako si Fulingan mula sa Lingtian Group. Dumating ako ng espesyal para batiin ka. Mangyaring tanggapin ang regalong ito. Hey Elder Hay, akin ito. Elder He, akin. Meron din kaming mga regalo, Elder He. Elder Hay, mangyaring tanggapin. Iwan na lang sa mesa. Sabihin mo ang iyong pakay. Meron talaga akong hihilingin na pabor. Ito ang aming Lingtian Group na pinakabagong binuo, kagamitan ng military drone. Umaasa kaming makipagtulungan sa War Department. Tingnan ko. Military drone. Ito ang produkto na pinaghirapan ng aking kapatid bago siya mamatay. Hindi niya makikita ang paglunsad nito. May mali. Bilisan, bunutin ang USB drive. Ito ang Joker virus.
Ano? Arestuhin siya. Umalis ka riyan. Ikaw na bata, nagre-rebelde ka ba? Old He, kakaiba ang insidenteng ito. And walang dahilan ng Lingtian Group na gawin ito. Nagkamali na tayo. Ang virus ay nagmula sa kanyang mga kamay. Hindi siya makakatakas sa sisi. Old Hay, ang Joker virus ay lubhang nakakahawa. Sa lalong madaling panahon, lahat ng elektronikong aparato sa lugar na ito ay mahahawaan. Lujan, una, makipag-ugnayan agad sa mga technician at ipaayos ito sa kanila. Old He, ang Joker virus na ito ay ang pinaka mapanirang virus sa mundo. Sa ating kasalukuyang teknolohiya, hindi natin ito maayos. Makokontrol lang natin ito at aabutin ito ng 3 araw. Ang mga pagkalugi na natamo natin ay halos trilyon. Ngayon, naiintindihan mo ba ang malubhang kahihinatnan? Agad na ipainterogasyon si Fullingham. Imposible. Bilang asawa niya, hindi ko kayo hahayaang kunin siya. Mahal, ikaw. Old He, mangyaring tipunin agad ang mga tropa ng War Department at patayin ang 2 kriminal na ito. Suming Yue, sasalungatin mo ba talaga ako? Bigyan mo ako ng 3 minuto. Maaari kong ganap na alisin ang Joker virus. At subaybayan ang pinagmulan nito. Ano ang dapat katakutan? Sa tingin mo ba siya talagang may solusyon? Nagmamayabang ka? Ang Joker virus na ito ay hindi kayang lutasin ng sino man sa mundo. Noong panahon na iyon ang aming departamento ng digmaan ay kumuha ang mahigit 100 profesional na grupo ng hacker. Gumugol sila ng 1 buong buwan sa sagsubok na i-crack it, ngunit walang nagawa. Ikaw lang? Tama yan, matandang He. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Gawin mo na ngayon. May paraan ka ba talaga? Oo, pero may kondisyon ako. Hindi ka pa nagsisimula at humihingi ka na ng mga kondisyon. Matandang He, sila ba talaga dumating ka handa? Oo, Mr. He. Hindi natin dapat tiis ng pag-uugaling ito. Tumahimik kayong lahat. Nagpapakita ang gilas ka. Paano kung hindi ko ito magawa sa loob ng 3 minuto? Sige. Suming Yue, huwag kang magpabigla. Wala itong kinalaman sa'yo. Mr. He, handa akong tanggapin ang investigasyon upang patunayan ang aking pagkawalang sala. Ang mahalaga sa akin ngayon ay hindi ang iyong pagkawalang sala, ay ang pagkontrol sa pinsala. Talaga, sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Ikaw at ako lang ang maaaring manatili dito. Talagang hindi. Nakalantad na ang buntot ng Soro, hindi ba? Gusto lang niyang alisin tayo at saka kasaktan. Kung gusto kitang saktan, patay ka na sana. Sige, pero mananatili si Lujan. Sumang-ayon. Mr. He, Lumabas kayong lahat. Sino man ang magsalita ng kalukuhan ulit, babarilin ko sila. Magsimula na tayo. Tandaan, 3 minuto na mayroon ka. Babae, ikaw. Tahimik, hinahanap ko ang pinagmulan. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Mr. He? Ang pinagmula ng mga bituin ay talagang ikaw. Tama na. Ha? Isang mahimalang tanawin na tulad nito. Nasaksihan ko lang noong sumunod ako kay Queen of Rose. Sayang. Miss Shu, ang pinagmula ng virus na ito, nasaan ito? Ang asawa mo ay may 1 minuto na natitira upang mabuhay. Ang Joker virus, maliban kung mayroon kang mundo ng nangungunang mga hacker na nagtutulungan, maaari itong malutas. Sa kanyang sarili, imposible. Isang pagpupunyagi ng naghihingalo? Suming Yue, ikaw babae, ngayon ay sa wakas mamamatay ka. Mr. Hay, kumusta na? Mrs. Shu ay naghahatid ng kanyang ipinangako. Ang Joker virus ay nalutas na. Ito. At natagpuan niya
ang pinagmulan. Ano? Paano ito nangyari? Sa kanyang sarili lamang? Sinasabi mo ba na nagsisinungaling ako? Mr. He, nagkakamali ka? Ang ibig kong sabihin, umiral ang mga talento sa Daxia? Talaga bang nalutas mo ang Joker virus? Ilan pa bang mga bagay ang hindi ko alam? Napakaganda ng plano mo. Pumunta ka ng mas maaga bukas para pirmahan ang kontrata. Opo. Tungkol sa inyong lahat, Ginoong He, ako... Huh? Umalis ka! si Shu Fangxing ang may kagagawa nito. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Ginoong He, sana ay patawarin mo si Fangxing sapagkat siya ang aking nakababatang kapatid. Sigurado ka ba? O ito na ang huling fikwato niyo. Sana ay bumalik siya sa tamang landas. Sige, umalis ka na. Pagod na ako. Pagkapos kong harapin ang LinkedIn group, turman mo ng man kay hinatnan ang paglaban sa akin. Habang nandito ako, hindi mo kaya. Ginoong He, aalis na ako. Umuwi ka na muna. Wala ako sa mood ngayon. Lujan? Itong si Miss Xu ay kamukha ng isang dati kong kakilala. Siya nga pala. Saan pumunta si Yun Shen? Kaarawan ko ngayon at hindi siya umuwi. Narinig ko siyang magsabi na magpapakilala siya ng isang Diyos o kung ano sa'yo. Anong Diyos? Itong batang ito, ang paraan ng pagsasalita ay lalong nagiging walang ingat. Mingyue, alagaan mong mabuti ang iyong kapatid. Huwag mong hayaang maligaw siya. Sana sa pagkakataong ito, maunawaan niya ang aking mga intensyon. Shu Mingyue. Yang Jing. Ikaw ba talaga? Kailan ka bumalik? Bakit ako? Nag-iisa. Umiinom dito? Ngayon ako ang taya. May reunion kami ng mga high school classmates. Inom tayo ng konti. Tara na. Oo nga pala. Nagtatrabaho ka ba ngayon? Naghahanda akong mag-shoot ng drama. Sa itsura mo, ikaw talaga ang pwedeng maging lead actress. Tagay. Tagay. Tingnan nyo kung sino ito. Uy, hindi ba ito ang ating high school academic star campus beauty? Na si Shu Mingyue? Oo, ang galing ng pagkakataon. Maupo ka. Matagal na kitang hindi nakita. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Sino ang nagsabing pwedeng umupo siya? Sino ang nagsabing pwedeng umupo siya? Sister Jiao Jiao, anong ibig mong sabihin dyan? Ibig kong sabihin, huwag basta-basta magdala ng kung sino-sinong tao dito. Nakaayos ng maganda sa bar. Hindi ka naman dito para kumita ng extra cash, di ba? Magkaklase naman tayong lahat. Hindi maganda na sabihin mo yan. Yang Jing, dapat alam mo ang pwesto mo. Ngayong araw, pumunta ka para humingi ng tulong sa akin. Kung kami ni Kaikai, hindi masaya ngayong gabi, wag na kayong mag-shoot ng drama nyo. Uy, Yang Jing. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Ang Sister Jiao natin ay ang general manager ng Tianhai Group. Kung hindi kanya papayagang mag-shoot, walang tao sa Daxia. Gagawa ng pelikula ang iyong drama. Huwag mag-alala, mahalaga ang trabaho. Sa ibang araw. Tigel. Halika rito. Yang Jing, ikaw at Shu Mingyue ay napakalapit, di ba? Oo. Ang ating bida, gustong manood ng drama ng magkapatid nag-aaway.
Kung mabubuhos mo itong bote ng alak sa bibig ni Xu Mingyue, i-invest kita agad. Paano yan? Yang Jing, narinig ko na dahil sa dramang ito, naubos mo na ang lahat ng ipon mo. Ngayon, nasa kamay mo na ang pagkakataon. Gusto mo ba o hindi? Sige. 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 Mabuti. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Magaling uminom. Ate Xiao Xiao, okay lang ba sa'yo ito? Si Mingyue ang matalik kong kaibigan. Sige. Ginagamit ang kapatiran, ha? Halika. Inumin mo lahat ito at ako na ang mamumuhunan para sa'yo. Tama na. Ang fang-aping ito, hindi ba nakakatuwa? Sino ka ba? Para manggaral sa akin? Ikaw! Bitawan mo! Ay nako. Ang talunan ay may katapatan din. Kaya pala magkasama sila. Pero kahit magkasama, mga talunan pa rin sila. Yang Jing, hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon, hindi mo lang ito sinamantala. Karapat-dapat kang mabangkarote. Pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanya. Kung gusto mong humanap ng aktor, matutulungan kitang humanap. Tungkol naman sa puhunan, naniniwala akong may mamumuhunan. Hoy, Ate Mingyue, nasaan ka? Hayaan mo akong ihatid ka sa aking lolo. pag-uusapan natin ito mamaya. Pumunta ka muna sa night bar. Ang kaibigan ko ay may drama at gusto kang gumanap dito. Sige, dadating ako agad. Nagpapanggap siya, parang mayabang siya. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na kunin ng dramang ito nang walang pahintulot ko. Mingyue, mas mabuting huwag mo siyang papuntahin. Natatakot ako na makakaapekto ito sa kanyang kinabukasan. Dahil nandito si Lu Jiaojiao, kung maglakas loob siyang tulungan ako, tiyak na ma-blacklist siya ng Qianhai Entertainment. Ayos lang. Hindi siya maaaring mag-blacklist sa kanya. Dahil ang taong tinawagan ko ay si Gu Yunshen. Sino? Anong sinabi mo, si Gu Yunshen? Nababaliw ka na ba? Ah? Si Gu Yunshen? Ako naman si Zhu Yunshen. Talagang gumagawa ka ng kung ano-ano, no? Si Gu Yunshen ay ang boss ng Qianhai Entertainment. Sino ka ba sa tingin mo? Natatawagan ka niya ng personal? At susunduin ka pa? Nakakatawa ka. Mingyue, tama siya. Si Gu Yunshen ay napakalayo para sa atin. Ito ay talagang imposible. Kung posible man or hindi, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Kung talagang makukuha mo, si Gu Yunshen na pumunta, luluhod ako at tatawagin kitang nanay. Hindi na kailangan. Ayaw kitang kilalaning anak ko. Tinulungan ko si Gu Yunshen noon, kaya may utang siya sa akin. Gusto kong pumunta siya at umarte. Hindi dapat mahirap. Nagpapanggap pa ba siya? Talaga bang inaakala niya ng mga tanga tayo? Tama. Yang Jing, bukas, ipagkakalat ko ang mga iskandalo mo sa buong Daxia. Mamumuhay ka na parang daga sa lansangan. Gusto mong umarte? Titiyakin kong hindi ka na makakapag-artista sa kahit isang pelikula sa buong buhay mo. Lu Jiaojiao, magkaklase tayo. Kailangan mo bang maging ganito kawalang awa? Ah? Ito ba ay kawalang awa? Hindi ko pa sinasabi sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko talaga nila yon na mamuhunan sa pelikula mo. Siyempre, hindi rin nila yon ni Zhao Kai na umarte sa basura mong pelikula. Pumunta ako ngayon para lang guluhin ka. Guluhin ka?
Buwisit ka. Paano mo ako nagawang sumpain? Sawa ka na yata sa buhay? Lu Jiao Jiao, sa tingin ko ikaw ang sawa na sa buhay. Ikaw, Gu Yunshen. Imposible, ito. Mr. Gu, bakit ka nandito? Kanina, ang dalawang tangang ito ay ginagamit ang pangalan mo para manloko. Malapit ko na silang i-blacklist. Oo. Mr. Gu, lalo na itong si Xu Mingyue. Nagkakalat siya ng chismis na may utang ka sa kanya. Paano kumalat ang mga ganyan bagay? Kung kumalat man, masisira ang reputasyon mo. Kaya si Sister Jiao Jiao ay pinoprotektahan ang reputasyon mo. Hindi. Mr. Gu, huwag kang maniwala sa kanila. Si Xu Mingyue ay hindi nagpakalat ng chismis. Yang Jing, huwag kang magsalita ng kalokohan. May karapatan ka bang magsalita dito? Mga chismis? Wala pong ganon. Utang ko talaga kay Ate Mingyue ang isang napakalaking pabor. Ano? Lu Jiao Jiao, binigyan kita ng kapangyarihan, hindi para abusuhin mo. Ang Tianhai Entertainment ay hindi nangangailangan ng basura. Ikaw, sinisibak na ako. Paano nangyari iyon? Teka muna. May isa pang bagay na kailangan nating ayusin. Yu Mingyue, sinisibak na ako. Ano pa bang gusto mo? Sinisibak ka dahil sa iyong maling gawin. Pero hindi pwedeng mainsulto ang kaibigan ko ng walang dahilan. Sinisibak ka dahil sa iyong maling gawin. Pero hindi pwedeng mainsulto ang kaibigan ko ng walang dahilan. Mingyue, kunin mo ito. Xu Mingyue, huwag kang lumayo. Tumahimik ka. Yang Jing, isipin mong mabuti. Kung hindi ako dumating ngayon, hanggang saan kaya kanila hihiyain? Yang Jing, huwag kang makinig sa kanya. Magkaklase tayo. Magkaklase lang. Kumalma ka, okay? Yang Jing, ano man ang piliin mo, matutulungan kita. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin lalaban, gugugulin mo ang buong buhay mo na binubuli ng walang dahilan. Huwag mong gawin ito. Bakit? Parang nagsasani si Lolo ng mga sundalo. Tama na. Ngayon, maaari ka nang kumalis. Tara na. Huwag kang magwalala. Tutulungan kita. Salamat, Mingyue. Ano bang mapapanood? Sa gabing tulad nito, Sa gabi nga, tayo dapat lumabas. ano ang problema? Tay, gusto ko pumunta doon. Sigurado ka ba? Wow! Wow! Hindi ba iyon ang CEO ng Lingtian Group? Fullingan? Ma, Nalungkot ako. Pero mas gumagana na ako ngayon. Dahil sa kanya, O ano? umuwi ka na kasama ko. Hindi pwede. Pangako ni Ate Mingyu na isama ako sa pamimili. Kailan kita pinangakuan? Tito, may ama na ako. Gusto mo bang maging stepdad ko? Anong stepdad? Tawag doon ay stepfather. Hoy, tumigil ka sa kakulitan? Ano naman ang malaki? Wala akong pakialam. Ako may pakialam. CEO ng Jinghai na si Fulinghan at international superstar na si Gu Yunshen? Nag-aaway dahil sa isang babae. Si Mingyu ay hindi pag-aari mo. Bakit ikaw ang magdidesisyon? Ikaw,
Oy, ano ang sinabi mo? Sino ba talaga siya? Isang tulad niya ay hindi mukhang isang walang kilala. Bakit wala akong impormasyon, Chief Fengsing? Master Lin, umalis ang kapatid kong babae sa Daxia noong matagal na panahon. Ano ang pinagdaanan niya sa lahat ng mga taong ito? Hindi ko rin alam. Ako, Umalis sa Daxia. Maaari ba talaga siyang mapabilang sa isang organisasyon ng mga mersenaryo? Kung gayon, bakit isang taong katulad niya ang lalapit kay Fulinghan? Kalimutan mo na. Ang prioridad ngayon, ang Lingtian Group. Ginoong Lin, ang Lingtian Group ay nakatanggap ng tulong mula sa Hayu Group. Natatakot ako na hindi natin mapipigilan si Fulingan na pumasok sa War Department. Hindi siya mapipigilan. Kukunin natin ang posisyon nila. Ang pinakamalaking kahinaan ni Fulinghan ay ang kanyang pagiging acting general manager na katayuan. Ibig mong sabihin, hanggat mapatunayan natin na papatay na ang anak ng kapatid niyang si Fuling Tian, ang mga share na hawak ni Fulinghan ay walang may-ari dahil wala itong may-ari. Siyempre, pwedeng lamunin ito ng sino man. Shiming Yue, kahit sino ka man, gumagawa ka lang ng damit pangkasal para sa iba. Kapag nakontrol na natin ang Lingtian Group, ang Tadizalin ay centered sa parehong larangan ng negosyo at militar na aabot sa mas mataas na antas. Totoo tulad ng ama, tulad ng anak. Sa presensya ng binatang si Lin, ang pamilya Lin ay uunlad. At uunlad ang great siya. Sige. Ayaw kong may anumang makakaapekto sa seremonya ng parangal. Oo. Shuming Yue. Sino ka ba talaga? Shuming Yue. Sino ka ba talaga? ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shu, isang solong ina, isang retiradong sundalo mula sa War Department. Huwag mo akong paikutin. Maaari bang isang retiradong sundalo gawin ang napakaraming hindi ka panipaniwalang bagay? Pagprotekta sa bansa, pagtiyak ng kapayapaan, ay kung ano tayong mga sundalo dapat gawin? Ikaw, Hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Sa loob ng 3 araw, malalaman mo ang sagot. buksan Iyong ipinadala ni Lin Haotian. Ito, paano ito nangyari? sertipiko ng kamatayan. Hindi. Ito ay hindi dapat. Ang pamilya Lin ay talagang gusto gumamit ng peking sertipiko ng kamatayan upang agawin ang kapangyarihan. Fulinghan, nakakalungkot. Tandaan na dumalo sa bukas na pulong ng mga shareholder. Pagkatapos ng lahat, isusken per Wildland Bank. At ang dating Pangulo ay kailangan ding maging naroroon, hindi ba? 7 taon. Sinubukan ko ang lahat ng paraan upang makalapit sa Departamento ng Digmaan at hanapin ang katotohanan. Naakala ko, malapit na ako sa layunin. Ngunit ngayon, lahat ay malapit ng matapos. Narito ako. Wala silang pagkakataon. Ngayon at yoting pamilya Lin, si Lin Xinjian ang pinuno ng pamilya Lin na malapit nang magtagumpay bilang Panginoon ng Phoenix Court. Naaakyat sa tuktok ng kapangyarihan sa Daxia. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kahit may lakas ka, ano ang magagawa mo? Huwag mag-alala. Pagdating ng panahon, malalaman mo. Fulinghan, mukhang oras na. Mga ginang at Ginoo, ako si Fulinghan, mula nang kunin ang posisyon ng Pangulo, ay pinamunuan ang Lingtian Group upang umunlad ang nakakayang suporta ng Hayu Group. Support, pagiging isang world-class conglomerate ay malapit na lang.
Bakit mo ako pinagtaksilan? Linghan, huwag mong sabihin ng ganyan kasakit. Ang iyong mga pagsisikap, nakita naming lahat. Pero ikaw, sa lahat ng bagay, ay sumalungat sa pamilya Lin. Oh, ngayon sa buong Daxia. Bukod sa ating Lingtian Group, sino pa ang may tapang na lumaban? Sa pamilya Lin? At saka, ang mga anak ni Fuling Tian ay patay na. Kung tutuusin, ikaw ay isang acting president lamang. Ang pamilya Lin ay gusto lang ng patas na kompetisyon. Hoy, tama si Mr. Zhang. Ito ay ang kasunduan sa pagpipitiw. Kahit pareho lang ang resulta, pirmahan mo na lang para mamatay kang may dignidad. Fuling Shan, nagmamadali ka ba ng ganyan? Oo, hinihintay ko ang araw na ito ng matagal na panahon. May pag-alinlangan ba? Sa pamamagitan lang ng maliit na piraso ng papel, kailangan mong ibigay ang Lingtian Group sa amin. Ano sa tingin mo, Fulingan? Nakakainis, di ba? Sa pamamagitan lang ng peking sertipiko, gusto mong ipagpalit ang buong grupo? Magaling talaga ang pamilya Lin. Ano po ang sinabi mo? Peke? Kung ang sertipiko ng kamatayan na ito ay peke, kung ganon. Walang saysay. Nakasulat ito ng itim at puti. Paano magiging peke? Shiming Yue, gusto mo ba talagang mamatay? Ang Lingtian Group ay napakahalaga sa iyo, di ba? Hindi. Ang lagi kong gusto ay hindi ang Lingtian Group. Ito ay pag-aari ng anak ng aking kuya. Para sa akin, ito ay isang kasangkapan lamang para sa paghihigante. 7 taon na ang nakalipas, ang aking kuya ay umalis sa Lintian at nag-iisang pumunta sa Beijing para hanapin ang isang babae. Ngunit ang bumalik ay isang bangkay na pinutol. Pinatay niya ang aking kuya. Hahanapin ko siya at papatayin ko siya gamit ang aking sariling mga kamay. Sige, tutulungan kita. Ngunit ang resulta ay friends hindi ang gusto mo. Ano ang pinakamasamang maaring mangyari? Mas malala pa ba ito sa ngayon? Sandali, naniniwala ka talaga sa kanya. Paano siya makakatulong? Simula ngayon at tingnan ang Lingtian. Dapat mong isipin kung paano mananatiling buhay. Madam, parang ito ay naging isang patay na dulo. Ang 2 anak ng panganay ay patay na. Tigilan na ang pag-aaksaya ng oras. Pirmahan na ang resignation letter. Pagkatapos ngayong araw, magpapalit na ng may-ari ang Lingtian. Natatakot ako na hindi iyon mangyayari ayon sa gusto mo. Ano ang ibig mong sabihin? Pasok. Ito... Showbow, Showbay? Anong nangyayari? Salamat, Tio. Tio! Hahaha! Fulingan? Ito ba ang iyong trump card? Maghanap ng 2 bata para magpanggap ng mga pamangkin mo. Uy, ang pagsubok na kumbinsihin ng iba ng ganito, inanuloko lang ang sarili ninyo. Ito ay panloloko sa sarili. Ito ang kulatisan pag-strain ng ama para kina Xiaobao at Xiaobei. Ipinapakita nito na 95% ang kapareho kay Fu Lingtian. Ano? Presidente Fu, hindi ito maaring totoo. Tutulungan kita? Ngunit ang resulta ay poreng hindi ang gusto mo. Pasensya na? Sina Xiaobao at Xiaobei, ang mga legal na tagapagmana ni Lingtian ay gamitin ang mga biological na anak namin ni Feeling yun. Ano, siya? Ikaw pala! Buhay ka pa. Paano nangyari ito? Ang Black Eagle Organization ay... Ang ulat ng ama na ito ay ilalabas agad. At si Fulinghan, bilang proxy ng shares, Nina Xiaobao at Xiaobei, ay nagtataglay ng 87% ng shares ng Lingtian Group. Ang kanyang posisyon sa Lingtian ay hindi matitinag. Sumasang-ayon ang shareholder na ito. Sumasang-ayon din ang shareholder na ito. Bini-bini. Kaya palagi bini-bini. Lin Haochan, sinabi ko sa iyo, hindi mo maaaring galawin ang Lingtian Group. Shiming Yue, ayaw mo bang malaman kung paano namatay si Fu Lingtian? Ang bagay na yun ay may kinalaman sa iyo. Bini-bini. Ang Nightbreed insect ay lamlad manatili sa mga siwang. Ngunit kumapang ka para mambastos sa akin.
Huwag kang magalit kung papatayin kita. Pagkatapos ng seremonya ng parangal bukas, tingnan mo kung paano kita haharapin. Ling Han. Ako. Huwag mo akong hawakan. Jiang Chen. Isama mo muna sina Xiaobei at Xiaobao sa labas. Opo, madam. Kailangan ko nang umalis. Ito na ang tanging pagkakataon mo para patayin ako. Bibigyan lang kita ng 1 minuto para mag-isip. Kung tutuusin, it is towards ang ni Conquer Fuckers na gustong gumawa ng bagay sa labas ng misyon. Akala mo hindi ako maglakas loob? Alam mo na palagi. Laging alam kung sino ako. Bakit mo ako ginagago? Ang pagkamatay ng aking kapatid, walang kinalaman sa'yo, di ba? Ang kanyang kamatayan ay may kinalaman nga sa akin. Alagaan mo sina Xiaobao at Xiaobei. Ang ating kontrata, nagtatapos dito. Asawa, huwag kang umalis. Bukas ay ang seremonya ng parangal. Ang paghihigan sa iyong kapatid, kailangan kong personal na gawin. Hindi lang ikaw ang naghahanap ng paghihigandi. Sasamahan kita. Anytime. Bukas gusto rin namin pumunta. Bukas ipaghihiganti natin si tatay. Sige! Ang seremonya ng medalya bukas. Sabay-sabay tayong pupunta. Master Lin, tungkol kay Xu Mingyu, Makatitiyak ka, ang organisasyon ng Black Hawk ay pumasok na lahat sa bansa. Xu Mingyu tiyak na mamamatay. Susunod, walang makakaalam ang ginawa natin o yung seremonya ni medalya na idon ay ang koronasyon ng pamilya Lin. Xu Mingyu, patay ka na ba sa wakas? Paano ang Lingtian Group? Dahil naglakas loob si Xu Mingyu na hamunin ako, dapat isang bawan ang mga kahihinatnan. Ang kanyang 2 anak ay papasok sa pamilya Lin at magising alipin magpakailanman. Tungkol naman sa Lingtian Group, nasa sa iyo at sa iyong anak. Salamat, Master Lin. Magaling. Dahil tinuruan ako ni Itay ng mabuti, binabati kita Itay sa pag-abot sa tugatog at paghawak sa dakilang siya. Si He Jianshan ay isa sa 4 na general ng Korte ng Hari. Bago sila alisin, siguraduhing walang butas ang lahat. Makatitiyak ka, Itay. Ang organisasyon ng Black Hawk ay tapos na mag-deploy. Sa ngayon, ay araw ng kanilang kamatayan. Pitong taon na ang nakalipas. Noong nasa panganib ang dakilang siya, pinangunahan ng Phoenix Hallmaster ang 4 na general at 3 hukbo upang protektahan ng ating dakilang siya, yuraka ng 9 na bansa, pinatahimik ang lupain, pinangambahan ng mga dayuhang lupain, pinagpala ang mga tao ng dakilang siya, ngunit namatay sa hilagang hangganan. Ngayon ay ang oras para sa parangal. Malugod na tanggapin ang kaluluwa ng punong tanggapan. Malugod na tanggapin ang kaluluwa ng punong tanggapan. Pitong taon na ang nakalilipas, ang punong tanggapan ay pinatay ng mga dayuhang kontrabida. Ngunit ang isang bansa ay hindi maaaring walang commander kahit isang araw. Ang posisyon ng punong tanggapan ay ang puso ng hukbo. Susunod, hinihiling ko sa lahat na irekomenda ang bagong punong tanggapan ng dakilang siya. Yung sinumang maaaring maging Phoenix Hallmaster ay dapat isang walang kapantay na bayani. Ang sakuna 7 taon na ang nakalilipas,
Kung hindi dahil sa pangunahing puwersa ng pamilya Lin na nagpabago ng takbo mula sa pag-atake ng Black Hawk na organisasyon na nagligtas sa bagong lakas ng dakilang Xia. Paano magkakaroon ng maunlad na panahon ngayon? Ang pamilya Lin ay may mga taong may talento sa bawat henerasyon. Ang amang tigre ay walang anak na aso. Kasama ang pamilya Lin sa dakilang Xia. Bakit mag-aalala tungkol sa katatagan ng lupain? Inirerekomenda namin ang pinuno ng pamilya Lin bilang bagong punong tanggapan. Pinuno ng pamilya Lin, bagong punong tanggapan. Pinuno ng pamilya Lin, bagong punong tanggapan. Pinalalaki ninyo ako lahat. Sa labanang iyon, mga taon na ang nakalilipas. Nakipaglaban ang mga general gamit ang kanilang buhay. Ang mga sundalong nagbuhos ng dugo sa mga bundok at ilog. Sila at ang pinuno ng sekta, ang tunay na mga bayani. Ako, si Lin Qingtian, ay hindi karapat-dapat sa posisyon ng pinuno ng sekta. Masyado kayong mapagpakumbaba, Patriarch Lin. Kayo ang pinakamalaking ambag sa ating dakilang Xia. Kung hindi kayo karapat-dapat sa posisyong ito, sino pa? Tama. Kung gayon, mapagpakumbaba ko itong tatanggapin. Ang Mountain and River Sword ay ang pambansang yaman ng ating dakilang Xia at ang espada ng pinuno ng sekta, ang yaman ng espiritu. Tanging ang mga nagmamalasakit sa bayan ang makakakuha ng pagkilala nito. Patriarkang Lin, ilabas ang espada para matapos ang seremonya. Pakiusap. Siyempre. Eto. Ano ang nangyayari? Subukan ko ulit. Hindi na kailangan subukan. Lin Qingtian. Hindi ka karapat-dapat sa espada nito. Xuming Yue. Ang magagandang bundok at ilog na nagpapala sa mga tao ay hindi maaaring gamitin ng mga kontrabida. Ikaw si Xuming Yue? Paano ito posible? Hindi ba ikaw? Si Master Lin? Hindi mo ba sinabi na siya ay pinatay ng Black Hawk Organization? Hindi ko alam. Labis akong nagulat. Xuming Yue, bakit hindi ka nalang mamatay? Ano ang nangyari? Elder He, pumunta kami rito ngayon upang sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Kailangang unahin ang mga bagay. Anong bagay ang maaaring mas mahalaga kaysa sa seremonya ng parangal? Eksakto. Ang seremonya ngayon ay nagpapasya sa kinabukasan ng Great Xia. Hindi ka inaniyan at ginulo mo ang seremonya. Kaya ko, kita patayin ngayon, dito mismo. Mga bantay, kalad ka rin muna siya at ikulong siya. Kukustiyahin natin siya mamaya. Teka. Patriarkang Lin, ang iyong reaksyon ay medyo masyadong matindi, hindi ba? Siyempre magso-overreact siya dahil minsan, sinabi ni Ling Han, ang kanyang award ay magiging isang biro. Ano ang ibig mong sabihin? Kalokohan. Ilabas sila o kaya'y... Elder He, kagabi, ang pamilya Lin ay nakipagsabuatan sa Black Hawk Organization. Gusto nila akong patayin kasama si Xuming Yue. Alam mo ba ito? Alam mo ba ito? Ano? Ang Black Eagle Organization. Ang mga puwersang hapon. Sila ang mga mortal na kaaway ng Daxia. Lin Qingtian, ano ito? Ako? Isang negosyanteng walang kaugnayan. Isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan. Etienshan, pinaniniwalaan mo ba sila? Kung saan may usok, may apoy. Sumasang-ayon ako diyan. Ngunit sa tingin ko, itong si Xuming Yue ay ipinadala ng Black Eagle Organization upang guluhin ang seremonya ng parangal. Tama, Elder He. Sa iyong pagdiriwang ng kaarawan, nalaman namin na siya ay problemado. Ngunit siya ay nakatakas lamang. Isang ordinaryong babae. Paano siya alis ang clown virus sa 3 minuto? Meron siyang organisasyon sa likod niya. Ang layunin ay ng Ken. Pinabaliktad mo ang sitwasyon? Katawa-tawa, si Headlin ay isang bayani ng Daxia. Ngayon, malapit na siyang italaga bilang master ng Phoenix Court. Sa palagay mo ba ay maniniwala si Guard He sa kanya? O sa iyo, etong babae na hindi kilala ang pinagmulan sa tabi mo? He Jinshan, ang mga narito ngayon ay lahat ng mahahalagang general ng Daxia. Kung may mangyari,
Kaya mo bang panagutan? Tama rin ang sinabi ni Pinuno Lin. Xu Mingyue, ang mga pamamaraan ng Black Eagle Organization ay kakaibo. Sa mga nakaraang taon, maraming dayuhang monarko ang namatay sa kanilang mga kamay. Kung sinubukan ka nilang patayin, paano ka nakaligtas? Oh, kapag tumatama ang Black Eagle Organization, walang nakaliligtas. Ang tanging paliwanag ay sa daan ko lang sa Black Eagle Organization, hulihin sila. Elder Hay, huwag kang maniwala sa paninirang puri ng pamilya Lin. Matagal na silang nakipagsabwatan sa Black Eagle Organization. Sila ay mga taksil. Nagpapakalat sila ng kasinungalingan upang lituhin ang mga tao. Elder He, mungkahi ko na patayin sila agad. Xu Mingyue, masuwerte ka talagang buhay ka. Pero bakit hindi ka nalang mamatay ng tahimik? Gaya ng daga? Fu Linshan, alam mo ba kung ano ang gagawin ng pamilya Lin? Sabihin mo ang totoo at may pagkakataon ka pang magbayad. Tumahimik ka. Mahalaga ba ang katotohanan? Kapag namatay ka lang, magiging akin ang Lingtian Group. Nandito ang buong pamilya. Nakapagtipid sa akin ng abala. Attention? Bakit ka nag-aalam? Xu Mingyue, may pagkakataon ka pa. Patunayan mo na nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi, dahil sa paglapastangan sa seremonya, hindi kita mapoprotektahan. Hindi ko kailangang patunayan ng anuman. Sandali, may darating na magpapatunay para sa akin. Isang katawa-tawa. Nandito ka ba para magbiro? Elder He, itong babae ay nanggugulo. Pakiharap mo siya agad. Dalhin muna sila. Hintayin hanggang matapos ang seremonya ng parangal. Ako mismo ang magtatanong sa kanila. Tutol ako. Ang seremonya ngayon ay napakahalaga. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagbabago. Dapat silang patayin ng direkta. Dumating na ang mga banal na general ng Phoenix Court. Pagbati sa tatlong banal na general. Xu Mingyu, Fu Linghan, nakikita ninyo ang mga Divine General, ngunit hindi kayo naglalakas loob na yumuko. Hindi ba yun masyadong mayabang? Napakawalang galang. Isang patay na naglalakad, hindi na mahalaga kung yumuyuko or hindi. Kaming tatlong Divine General ay nagretiro na. Ngayon, pumunta kami para lamang dumalo sa seremonya ng parangal. Hindi na kailangan ng formalidad. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin nito? Hongya, dumating ka sa tamang oras. Ang taong ito ay si Xu Mingyue. Ginulo niya ang kaayusan ng venue. Yan ang unang krimen. Pangalawa, may pagdududa ako sa kanya sa organisasyon ng Black Eagle. Pagdating dito, may balak na pumatay. Oh? Lin Qingtian, huwag mo akong siraan. Ikaw talaga. Hindi lang yon, inakusahan pa niya ako, ang pinuno ng pamilyang Lin, na nagpagsabwatan sa Black Eagle Organization at sa sinirang puri ang isang karapat-dapat na opisyal ng Great Xia or mangyaring or lahat ng mga banal na general hatulan ninyo. Mangyaring lahat ng mga banal na general hatulan ninyo. Mahal, ito. Huwag kang magmadali, panoorin mo lang. Talagang kailangan siyang hatulan. Ngunit ang kaso ay dapat ng pamilyang Lin ng krimen ng paglilipagsik. Ang ikan din kamay. Ano ang sinabi mo? Rebelyoso ang pamilyang Lin? Ano ang sinabi mo? Hongye! Ikaw? Alam mo ba ang iyong sinasabi? Oo naman. Alam ko rin ang malinaw kung ano ang iyong ginawa. 7 taon na ang nakalipas. Ipinagkatiwala sa iyo ng pinuno ang departamento ng paniktek, ngunit hindi inaasahan na gagamitin mo ito para linlangin ang hukbo, makipagsabwatan sa Black Eagle Organization upang patayin ang pinuno, at naging dahilan upang ang 100,000 kaluluwa ng hukbo ng Great Xia ay mailibing sa ibang bayan. Pagkatapos ay bumalik ka kasama ang iyong mga tapat na tagasunod at kinuha ang lahat ng kredito para sa iyong sarili. Tama ba ako? Len, Shane, Tian. General Hongye, totoo ba ang iyong sinabi? Alam ko na. Noong panahong iyon, ang pinuno ay nanguna sa hukbo na lumaban ng husto laban sa siyam na kaharian. Sunod-sunod na tagumpay, may makapangyarihang puwersang militar. Paano siya natalo sa bisperas ng tagumpay? Ang posisyon ng pinuno, kung ang isang tulad mo, walang awa at hindi makatarungan,
Hindi tapat at walang utang na loob ang humawak nito. Hindi ba yun kahihiyan sa Great Shop? Lin Qingtian, tapos na ang lahat. Bilisan, kunin si Lin Qingtian at ikulong. Hahaha. Anong nangyayari? Bakit hindi mo pa sinupil ang pamilya mo? Supilin? Nanaginip ka ba? Anong problema mo? Hindi ba ginawang malinaw ni General Hongye ng sapat? Hey Genshin, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ng malinaw? Sa loob ng 7 taon na ito, nakipagkasundo ako sa lahat ng dayuhang kaharian. Alam nila na patay na ang pinuno ng sekta. Ngayon, nagtipon na sila ng hukbo sa hangganan. Dahil nandito ako, matatag ang mga dayuhang lupain. Kapag bumagsak ang pamilya Lin, ang dakilang siya ay muling haharap sa pagkubkob ng 9 na kaharian. Sa oras na iyon, mamamatay kayong lahat. Ano naman? Lakas loob mo ba akong patayin? Ano? Hindi ka lang nakipagsabwatan sa Black Hawk Organization, kundi nakipagsabwatan ka rin sa dating kaaway na bansa. Lin Qingtian, paano mo pwedeng baliwalain ang mga bayaning isinakripisyo mo? Wala akong pakialam. Ang Daxia ng pamilya Lin ang tunay na Daxia. Kung wala ang pamilya Lin, ang kaligtasan ng Daxia ay wala nang kinalaman sa akin. Patay na ang pinuno ng sekta. Ngayon, nasa akin na ang lahat. Ikaw, paulit-ulit ay humadlang sa dakilang adikain ng pamilya Lin. Mabuti, magaling. Pagkatapos ng ngayong araw, ipapadama ko sa iyo ang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Ito. Lolo. Tama siya. Sa mundong ito, hindi na magkakaroon ng pangalawang pinuno ng sekta. Lin Qingtian, itinali niya ang kapalaran ng Daxia sa kanyang sarili. Natalo. Kami. Patay na ang pinuno ng sekta. Dapat bumangon ang pamilyang Lin. Ang pinuno ng pamilyang Lin, si Lin Qingtian, ay nag-aanyaya sa inyong lahat na mamatay. Para sa kaluwalhatian ng Daxia. Pinuno ng sekta. Hindi ba nandito ang aking ina? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bata, anong sinabi mo? Si Xuming Yue ay ang pinuno ng sekta ng Phoenix Court. Siya ba ang pinuno ng sekta? Ang utak ng maliit mong bata ay sira? Imposible. Ang kagalang-galang na pinuno ng sekta ng Phoenix Court na may 2 pasanin, isang may bahay. Ano? Gagamitin mo ba ang iyong sandok para dakutin ang Nine Nations Alliance? Ah? Kayo... Ang aking pamilyang Lin ay hindi lamang may kasunduan sa Nine Nations, kundi meron ding Black Hawk Organization na nagtayo ng bitag na walang takas. Ngayon, dito mismo, maliban sa ating mga tao, na kahit isang langaw ay hindi makakalabas, kahit na ang pinuno ng sekta ng Phoenix Court ay talagang buhay, hindi siya magiging tanga para kusang pumasok sa bitag. Talaga? Ano ang gusto mo? Dakpin mo siya para sa akin. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Hongya! Gusto mo bang sunugin ang mga bangka? Lin Qingtian, nakikita kong hindi mo alam kung sino ang lambat at kung sino ang isda. Su Mingyue, kami ay gumawa ng sakripisyo. Kahit na ito ay malupit sa iyo, ngayon, ang tadhana ay hindi mapipigilan. Matcha akong magsakripisyo para sa walang hanggang kapayapaan ng Daxia at para sa mga buhay ng mga mamamayan nito. Ngunit ang pamilya Lin ay hindi karapat-dapat, ni karapat-dapat. Walang galang. Ito ang espada ng pinuno ng sekta. Bakit mo ito hinahawakan? Nung kinupkup tayo ng 9 na bansa, hindi ako naniwala sa tadhana. Sa pamamagitan ng 100,000 sundalo, winasak ko ang 1,000,000 pwersang kaalyado. Hindi ako naniwala sa tadhana. And sa ngayon ng isang maliit na pamilya Lin, ay naglakas loob na makipag-usap sa akin tungkol sa tadhana? Ano ang ibig mong sabihin?
Imposible. Ito ay talagang imposible. Nasaan ang 4 na banal na general ng Huangting? Ang iyong nasasakupan ay nagbibigay galang sa pinuno ng sekta. Ang espada ng mga bundok at ilog ay nakuha na. At Mingyu, siya ang pinuno ng sekta ng Wangting. Nakikita ko, Xu Ming Yue. Ikaw ba ang Panginoon ng Huangting? Kuya, sa wakas naintindihan ko na kung bakit isinapanganib mo ang buhay mo noon upang hanapin siya ng walang alinlangan. Punong pangkat, ikaw ang pinuno ng Huangting. Ikaw ay isang bayan. Tapos ako, Paano ito nangyari? Paano? Kung siya ang punong pangkat. Kung gayon, lahat ng mga plano ng pamilya din ay nabigo. Hindi. Naiintindihan ko. Ikaw talaga. Sa handaan ng kaarawan, akala ko nagkamali ako. Ngunit sino pa kundi ikaw ang makakagawa ng isang himala? itong 7 taon, ako ay nagtatago. Umasa ng lubos sa iyo na ikaw ang kumilos mag-isa. Naghirap ka? Hindi napapagod ang matandang general. Ang tanging pagsisisi ko ay ang hindi kita naprotektahan noon. Lynching Tian, tapos na ang lahat. Kung ganon, mamatay ka. Tapos na ang lahat? Ming Yue, mula ngayon, Nakasalalay sa iyong pagganap. Xiaobao, Xiaobei, tara na,